Sa mapagpalang araw sa ating lahat, sa oras na ito ay mayroong napakagandang mensahe na tayo maririnig at ang topic natin ay nasa screen. Ang pamagat ay True Riches, ang tunay na kayamanan. Ang Biblia, salita ng Diyos, ay mayroong binibigyang diin. Mayroong tinuturo patungkol sa tunay na kayamanan. Sinabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, "Charge them that are rich in this world, that they may be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy." Sinasabi dito, una, tigit sa lahat, bago natin maunawaan, malaman yung tunay na kayamanan, tunay na pag-asa na dapat natin angkinin na itinuturo ng Biblia, ay meron ding itinuturo ang salita ng Diyos patungkol sa uncertain riches. Merong mga kayamanan na tinatawag ang Biblia na hindi tunay na kayamanan. Mga kayamanan na pansamantala at hindi pwedeng panghawakan o asahan tunay. Ano ba yung mga kayamanan na yun na walang katiyakan? Una sa lahat ay pasalamatan mo ang Panginoon kung ikaw ay napagpala at napagkalooban ng mga kayamanan katulad ng malaking bahay, mansyon, mga magaganda at modelong sasakyan. Kung ikaw ay merong malakad na lupain, marami kang mga investment, meron kang malaking perang nakadeposito sa bangko. Kung meron kang mga ganong kayamanan, nandun, magpasalamat ka sa ating Panginoon sa mga pagkapalang iyon. Ngunit nais kong sabihin sa iyo na ang lahat ng iyon, ang sabi ng Biblia, ay kayamanan pansamantala, hindi tunay na kayamanan. Bakit? Sapagkat sinasabi ng Biblia na ang tunay na kayamanan ay yung mananatili, yung hindi lilipas, yung hindi kukupas, yung hindi mapapanis, yung hindi kakalawangin. Sabi ng salita ng Diyos, sabihan mo ang mayayaman sa mundo na ito na huwag magmamataas, huwag magmamalaki, dahil sa ikaw ay mayroong inaangking na mga kayamanan. Sa iba, ang kayamanan nila ay ang kanilang mataas na pinag-aralan. Sa iba naman, ang kayamanan ay ang kanilang kalusugan o kalakasan. May kasabihan nga po na health is wealth. So, sa iba, ang kayamanan nila ay ang kanilang kalakasan. O sa iba naman, ang kanilang kayamanan ay ang kanilang kagandahan o ang kagwapuhan. Well, pasalamatan mo ang Panginoon. Kung ikaw ay nabiyayaan ng kagwapuhan o kagandahan, kung ang iyong angkan o lahi ay lahing artistahin, pasalamatan mo ang Panginoon sa mga bagay na yan. Ngunit, naroon ang katotohanan, hindi yan tunay na kayamanan, sapagkat ang lahat ng yan ay pansamantala lang. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 7, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya dapat na tayo masiyahan kung tayo may kinakain na dinarami. Sabi po, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Ang tunay pong kayamanan ay hindi po yung kayamanan na yung iiwan. Kundi higit sa lahat, ang tunay na kayamanan ay yung kayamanan na yung darapnan. Lahat po na tinatawag nating kayamanan na panlupa, pampisikal, material, lahat ng yan ay pansamantala. Lahat ng yan ay ating iiwan. Sabi po ng Peter chapter 1
verse 24 to 25, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi kailanman. At ito ang mabuting balita ipinangaral sa inyo. Sabi po dito, lahat ng tao ay gaya ng damo. Ang damo ay natutuyo. Kaya nga po makita natin na kung ang ating kayamanan ay ang ating kalakasan, ang ating mataas na posisyon, ang ating kasikatan, ang ating mataas na pinag-aralan, ang sabi po dito, lahat ng may pansamantala, lahat ng tao ay gaya ng damo. Alam po natin sa kasaysayan na napakarami na pong mga kilala, mayayaman at sikat na tao ang pumanaw na. Nariyan po sina Elvis Presley, sina Michael Jackson. Sila po yung mga sikat. Subalit, pumanaw, namatay na, nawala na. Sina ang mga sikat na artista, sina FJ, sina Dolphy, Eddie Garcia, maging ang mga matatalino at batikang senador na hinahangaan sa ating bansa, si Miriam Defensor, si Raul Roco, sila po lahat ay namatay at pumanaw na. Kaya hindi po nagkamali ang salita ng Diyos. Ang tao ay katulad ng damo na natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Kung ang isang tao ay sikat, tanyag, inalitulad po sa bulaklak, malalanta. Napakaganda po ng bulaklak kung hindi nalalanta. Napakaganda po na tayo maging sikat, maging kilala, subalit malalanta. Kung ikaw ay tutis ubas ngayon, darating ang panahon, ikaw ay kutis pasas. Bakit ho? Pansamantala. So kung ang kayamanan mo yung iyong kalakasan, kung ang kayamanan mo iyong kagandahan, kung ang kayamanan mo yung mga material na bagay dito sa mundong ito, pasalamatan mo ang Diyos, ngunit hindi po yan tunay na kayamanan. Bakit? Sapagkat ang lahat ng yan ay lilipas, kukupas, pansamantala lang. No. Ngayon, ano po ba ang tunay na kayamanan na sinasabi ng salita ng ating Panginoon? Sabi po sa 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Sabi po dito, fight the good fight of faith. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Mananang ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka. Ano po ang tunay nating kayamanan? Kadalasan po na ating naririnig. At yun man ang katotohanan. Kung ako'y mayroong kayamanan sa mundong ito, ay walang iba kundi ang aking pananalig, ang aking pananampalataya sa Panginoon. At totoo po yun. Na ang tunay na kayamanan na mananatiling magpakailanman ay ang iyong pananalig sa ating Panginoong Hesus. Bakit po? Ano bang meron? Ano bang pagpapala o kayamanan ang natanggap mo? Bunga ng iyong pananalig sa Panginoon. Narito po yung bunga ng ating pananalig o pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat inaanin na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. So, ang tunay pong kayamanan na mananatili magpakailanman ay yung ating kaligtasan. Yung pong buhay na walang hanggan na sinabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 7. Fight the good fight of faith. Hold on eternal life. Manangan ka
sa buhay na walang hanggan. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Mananang ka sa buhay na walang hanggan. So ito po yung kayamanan na pwede po natin mapanghawakan na hindi tayo mapapahiya sapagkat ito'y kayamanan na hindi kukupas, hindi lilipas, hindi pansamantala, hindi panandalian lamang. Sabi po sa Matthew chapter 13, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanan na nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan ulit. Sa laki ng tuwa, siya'y lumayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. So naman po ang kayamanan ay nagbibigay talaga ng tuwa, nagbibigay ng galak sa isang tao. Ngunit ang tuwa at galak na binibigay ng kayamanan ng mundong ito ay pansamantala lang. Kung ang kayamanan mo ay mga bagay sa mundong ito, material, pisikal, panlupa, ang lahat ng yan pansamantala. Kaya nga, ang kagalakan mo ay pansamantala. Ngunit, naroon po, yung tuwa at kagalakan na dulot ng tunay na kayamanan ay kagalakan pangwalang hanggan. Ang tunay na kayamanan, sabi po dito, ay yung makamtan mo ang paghahari ng Diyos. Yung maranasan mo ang paghahari ng Diyos. Nasabi po doon ang isang tao na nagkaroon ng kayamanan na ito. Yung kayamanan na kanyang nasumpungan ay hindi niya maitutumbas sa anumang bagay. Kaya sabi po niya, nung masumpungan niya ang tunay na kayamanan, yung hindi tunay na kayamanan ay kanyang ipinagbili. Ipinagpalit niya. Makamtan lang niya ang tunay na kayamanan. At ano ba ang tunay na kayamanan na yun? Ito nga po yung kaligtasan. Ito po yung buhay na walang hanggan. At ang kayamanan na ito ay regalo, kaloob ng ating Diyos. Sa ating pong bansa, sa kapanahonan na ito, napakarami pong mayayaman ngayon na nag-volunteer, na nagtumulong, nag-donate po sila ng mga tunay-tuniladang bigas dahil ang kanilang kayamanan ay sobra-sobra na. Nagbigay sila ng mga pagkain, mga relief goods. No? Ang iba naman ay in cash. Tumulong po sila. Mga mayayaman. Nagawa po nila yun dahil sila'y mayaman at mapagbigay. Kasi kahit ka pang hindi mo kayang gawin yun, una, kung hindi ka mayaman. At pangalawa, kahit ka mayaman, kung ikaw ay saking, makasarili at kuripot, hindi mo rin pwedeng gawin yun. Ngunit higit sa lahat, kung nagawa yun ng tao, bakit hindi magawa ng Diyos? Gayong siya yung tunay na mayaman. Kung ikaw na mayaman na ngayon kausap ko at nakikinig, ay naaawa at nahahabag sa mahihirap at nagbibigay ka ng walang kapalit, libre walang bayad, bakit hindi mo paniwalaan? Ang Diyos na may-ari ng langit at lupa, siya'y napakayaman. Mayaman sa pag-ibig, mayaman sa kabutihan, mayaman sa kaawaan, mayaman sa kahabagan, mayaman sa pagpapatawad, mayaman sa pag-unawa. Bakit hindi niya magawang magkaloob din naman ng tunay na kayamanan na libre at walang bayad? Nais kong sabihin sa iyo, ang Diyos ay nagkaloob ng tunay na kayamanan, libre walang bayad. At nais kong sabihin sa bawat isa sa atin, na ang tunay na kayamanan ng langit, ang tunay na kayamanan ng Ama na ipinagkaloob niya sa buong sanglibutan, sa lahat ng tao, sapagkat siya yung Diyos na hindi nagtatangi ng tao, ay walang iba po, kundi ang kanyang pinakamamahal, nag-iisa
yung kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus. Sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos na sagana sa pag-ibig. Ang Diyos na napakayaman sa pagmamahal. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa, pinakamamahal at bugtong na anak, ang Panginoong Hesus. Si Kristo ang kayamanan ng langit na ibinigay upang sa pamagitan ni Kristo, kamta natin ang tunay na kayamanan. Walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Si Kristo po ay nanawag sa lupa, sinugo ng ating Diyos Ama. Siya po ay namatay sa krus. Tinubos niya ang lahat ng ating kasalanan. Wala sang kasalanan. Ngunit nung siya namatay sa krus, binayaran na niya, kinuha na niya ang lahat ng ating kasalanan. Siya na ang pinarusahan. At siya inilibing at muling nabuhay. Siya ang kayamanan ng langit na sa iyong pananampalataya at pagtanggap sa Kanya. Ang sabi ng salita ng Panginoon, may buhay ka, walang hanggan. Tunay nga po na si Kristo ang tunay na kayamanan ng langit. Sa John chapter 6, verse 26 to 27, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain na sisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sinabi po ng Panginoon sa kanila ng buong katapatan, kaya niyo ako hinahanap ay hindi dahil sa kainan ng palataya sa himala na ginawa ko, kundi kaya niyo ako hinahanap ay dahil sa kayo nakakain ng tinapay, dahil sa kayo nabusog, dahil sa pisikal na pagkain, kaya niyo ako hinahanap. Ganun din po ang mga tao. Ang hinahanap lang nila ay ang pantiyan. Ang hinahanap lang nila ay pampisikal. Yun po bang kaya sumisimba ay baka sakaling kapag siya sumimbay, yumaman. Yung kaya siya sumisimba, baka pag siya sumimbay, magkaroon ng malaking bahay. O kapag siya sumimbay, magkaroon siya ng asawa, magkaroon ng boyfriend, magkaroon ng girlfriend. Hindi naman po masama ang mga bagay na yun. Na ikaw ay yumaman, na ikaw magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ka ng sariling sasakyan, magkaroon ka ng gwapo at magandang asawa. Hindi po masama iyon. Hindi masama na mga tao ito ay nabusog at nakakain. Ngunit ang layunin po ni Yesu Kristo ay hindi lang maranasan ng tao yung pagkain na pansamantala, yung kayamanan na pansamantala. Ang nais ng Panginoon na matanggap ng tao yung tunay na kayamanan na hindi napapangis, na hindi nauubos. Yung kayamanan na tumatagal magpasawalang hanggan. At sabi ni Kristo, siya ang tunay na kayamanan. Kaya ngayong oras na ito, naroon ang tunay na kayamanan ay si Kristo na ibinabahagi ko sa iyo. Na kapag ikaw ay lumapit, nanampalataya kay Kristo, na siya yung anak ng Diyos na nagkatawang tao, na nagmahal at nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo. Naroon ang salita ng Panginoon, hindi sinungaling, na kay Kristo makamtan mo ang tunay na kayamanan, ang buhay na walang hanggan. Na sinabi ng Panginoon sa Titus chapter 1, verse 2. Tingnan natin. Ano sabi ng Panginoon? In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began.
In hope of eternal life. This is the living hope. Living hope. Ito po yung buhay at tunay na pag-asa. Alin pong pag-asa? Ang pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na hindi marunong mag-sinungaling. Buhay na walang hanggan. At naroon po si Kristo mismo, ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po sabi ni Kristo, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ni Kristo. Sinabi ni Kristo na parito ako upang magbigay ng buhay na ganap at kasisya. Si Kristo ang buhay. Kaya nga siya yung kayamanan na binigay ng Ama. Nung wala pa po ako kay Kristo, lagi ko po sinasabi, hay buhay, walang kabuhay-buhay. Totoo po iyon. Walang kakontentuhan. Walang kasapatan. Makamtan mo man ang buong mundo ito. Kita niyo po mga tao, milyonaryo na yamang-yaman, nagnanakaw pa. Bakit? Dahil hindi kakayang makontento ng kayamanan. Meron pong isang sikat na artista, si Marilyn Monroe, Hollywood actress. Siya po yung superstar, napakaganda at napakayaman. Nasa kanya na pong lahat. Nabibili niya ang lahat. Mag-aaral sa sasakyan, mag-aaral tahan, guwapo, nakapartner, lahat ay nasa kanya. Ngunit nabalitaan po na siya po ay nagpakamatay. Headline, Miss Marilyn Monroe commit suicide. Bakit po siya nag-commit ng suicide? Sabi po daw, she was found out that she was fully handed but empty-handed. Punong-puno yung kanyang kamay. Ngunit ang kanyang puso, kung kagat walang laman. Tunay nga po, ang Panginoong Hesus lang ang siya makasasatisfy sa ating buhay. Siya yung tunay na kayamanan na hindi napapanis, hindi mauubos, at magpakailanman. Kaya ngayon, iniaalok tayo ng Panginoon ng tunay na kayamanan na ito. Siya ating tanggapin. Siya ating sampalatayan. Yun po ang tunay na pinakamahalaga na inyo at aking maranasan. Ano yung mga karanasan mo? Ano yung mga kayamanan mo? Mga ari-arian mo na pwede mo ituring na kayamanan, ipagmalaki sa iyong buhay. Sabi po ng Luke chapter 10, bumalik na tuwang-tuwa ang 72 at ang wika, Panginoon, pati ang mga demonyo ay sumusunod sa amin sa iyong pangalan. Sinabi ni Jesus, nakita ko si Satanas na nahulog na parang kidlat mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at talanggan at sumupil sa lahat ng kapangyarihan ng mga kaaway. Walang makapananakit sa inyo. Gayunman, huwag kayong mag-alala dahil nasusupil ninyo ang mga espiritu. Ang ikagalak ninyo ay ang pagkasulat ng pangalan ninyo sa langit. Ang ikagalak nyo, nakasulat ang inyong pangalan sa langit. Ang ikagalak mo, iligtas. Ang ikagalak mo, may buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Anong kinagagalak natin? Salamat kung ang bulag ay nakakita. Salamat kung ang bingi ay makarinig. Kung ang pilay ay makalakad. Ang patay na buhay. Salamat sa mga himala na yung ginagawa. Salamat sa lahat ng iyon. Ngunit tandaan po natin, ang mga pagpapala at kayamanan na yun, ang samantala lang. Salamat kung ikay nakakain ng tinapay at isda na pagpala. Salamat. Ngunit higit sa lahat, na yung pasalamatan
at ikagalak. Sapagkat tatanggap mo ang tunay na kayamanan na sinasabi ng salita ng Diyos na iyo itong panghawakan. Nakalulungkot po dahil mga Kristiyano at ang ibang mga tao, ang focus nila at pinanghahawakan hindi ang tunay na kayamanan, kundi ang kanilang focus at pinanghahawakan ay ang kayamanan na walang katiyakan at pansamantalaan. Kaya, sa oras dito, ang iniaalok ko po sa inyo ay ang kayamanan na pangulang hinggan. Totoo po, si Kristo'y Diyos ng himala, nagpapagaling. Nagpapala. Pero, lahat ng pinagaling ni Kristo at ng mga alagad nangamatay na. Pati yung patay na binuhay ni Kristo, namatay na rin. Wala na. Ngunit ano yung pagkapala na tunay nilang nakamtan? Sila'y namatay. Sila'y may buhay na walang hanggan naroon na sa kaharian ng Panginoon. Kaya nga, ito po yung pundasyon ng ating pananampalataya. Manangang ka sa buhay na walang hanggan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Fight the good fight of faith. At ano ang pundasyon ng tunay na pananampalataya? Sa nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. Ang Diyos ay tapat at totoo. Sabi ito, fight the good fight of faith and lay hold on eternal life. Manangang ka sa buhay na walang hanggan. Hindi sa isda at tinapay. Ang sabi ni Kristo, siya ang tinapay ng buhay. Manangang ka sa Kanya. Basahin po natin yung Corinthians chapter 4. Paano po ba tayo makapamuhay sa pananampalataya? Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy naman lumalakas ang aking espiritu. Don't be hypocrite. Don't be hypocrite. Be a true preacher of the word of God. Sabi ni Paul, humihina ang aking katawan lupa. Kahit anong panalangin, ikaw itatanda at manghihina. Hindi pwede magkamali ang Biblia. Darating ang panahon, meron kang mata na hindi na makakakita. Meron kang tainga na hindi na makakarinig. Meron kang tuhod na hindi na makalakad. Nung ako po ay 18 years old, napakalakas ko po, napakasigla. Wala po akong kilos na hindi takbo. Ang amin po ay medyo bundok, medyo mataas. Pababa, takbo. Pataas, takbo. Walang kilos na hindi takbo. Laging takbo. Pero ngayon, patakbuhin niyo po ako. Pwedeng tumakbo, isa lang takbo. Pero hindi pwedeng laging takbo. Bakit ito? Mapapagod. Listen. Ang sabi po ni Paul, humihina ang aking katawan. Hihina ang katawan natin ito. Pero hindi sa pinanghihinaan ng loob. Humihina man ang katawan. Ang panalangin ko po noon, lagi akong 16 years old. Hindi po tinugon yung prayer ko. Ngayon ako ay T5 na, kayo nang bahala. Patuloy na lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahan walang hanggan at walang katulad. Kaya ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi sa nakikita. Ang paningin namin
hindi nakapako sa bagay na nakikita. Ano po yung nakikita? Eh di tumingin ka sa salamin, nakikita mo ang iyong sarili. Dati walang puting buhok, ngayon may puti ng buhok. Dati walang kulubot, may kulubot na sa noo. Ano pa ho? Kung ano makikita natin dyan, kung ano-ano. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Lahat ng bagay na nakikita ay panandalian lang. Kaya nga kung ang iyong kayamanan ay sa mundong ito, nakikita, panandalian lang yan. Yung iyong kagwapuhan, kagandahan, panandalian lang yan. Yung iyong malaking bahay, panandalian lang yan. Yung iyong malapad na lupain, panandalian lang yan. Pag pumutok ang bulkan, natabunan ng lahat, wala na yan. Kasama ang iyong mga kalabaw at baka, panandalian lang yan. Ngunit salamat, ang tunay na kayamanan ay hindi panandalian. At yun ang nais ng Panginoon. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, hindi halin tulad ni Apostol Pablo ang ating tira sa tolda. Kapag nasira ang tolda, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit. Yun ang tunay na kayamanan. Tayo may tahanan sa langit at yun ang tinitingnan ng mga anak ng Diyos. Kaya sabi tayo, strangers, foreigners, pansamantala lang tayo dito. Ang tunay nating tahanan ay sa langit. Yun ang ating tinitingnan. Yun ang ating pag-asa. Yun ang ating pinamahawakan. At yun ang ating inaaral. Tayo may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Kaya nga po, merong katawang panlupa, may katawang panlangit. At sabi dito, dumaray nga tayo sa tirahan natin ito at labis natin pinananabikan ang tahanan panlangit. Upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matatagpo ang hubad. Habang tayo nakatira pa sa tordang ito, sa katawang lupa, tayo namimighati at dumadaig. Don't be hypocrite. Habang nakatira ka sa katawan na yan, ikaw ay namimighati, dumaraing. Minsan nagkakaroon ka ng sipon, o kaya nagkakasingaw, o kaya ikay nasa lubsob, o kaya ikaw ay natisod, o kaya ikay napaso, dumaraing. O kaya ikay napagod. Napagod ang iyong likod, napagod ang iyong kamay, napagod ang iyong tuhod, napagod ang iyong mata, napagod ang iyong kamay sa kabibidyo. Dumadaing. Hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ng katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay natin may katapusan ay mapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin nga niya tayo. Kaya laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo nasa tahanan ito, ang ating katawan, hindi mapapa sa atin ang tahanan galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa bagay na nakikita. Yun ang substance ng faith, object ng faith. Namumuhay ako sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Ano yung nakikita niyo? Yung pangako ng Diyos. Ito mga pangako ito ng Panginoon. Hindi niya tinitingnan yung kanyang physical na katawan. May kagalakan siya may tumanda, siya may mapagod, merong mga COVID-19, merong mga garing problema. Sa likuran nun, meron siyang pag-asa, meron siyang kagalangan. Kaya nga, lagi ko sinasabi, lumindol man ang intensity 20. Tumabon man ang dagat sa lupa. Maglaglagan man ang mga bituin sa kalangitan. Wala akong kakatakutan. Dahil alam mo, ang pangako ng Diyos ay tiyak.
At yun ang iyong mapapanghawakan. Salamat sa pangako nito ng Panginoon na kay Kristo nakamtan mo ang tunay na kayamanan. Ang kayamanan na mananatili magpakailanman. Kay Kristo, meron kang kapatawaran at buhay na walang hanggan. Si Kristo ang kayamanan ng langit na kanyang ibinigay sa ating lahat. Tanggapin mo ang Panginoon. Ulitin ko, hindi ako artista para mag-entertain o magpatawa. Hindi rin naman ako politiko na para mambola. Ako'y anak ng Diyos na tumanggap ng biyaya ito ng Panginoon na napakahalaga at napakaseryoso. Si Kristo iniwanan yung langit. Si Kristo namatay sa krus. Si Kristo na buhos ng dugo upang pagtan mo ang pagpapalang ito, ang kayamanan na ito, ang kayamanan ng buhay na walang hanggan, ang kayamanan ng mananatili magpakailanman. Si Kristo namatay nilibig at muling nabuhay. Tanggapin mo siya sa pagkataya ng siyang puso. Kaya ngayong oras na ito, kung nais mo siyang tanggapin, sabihin mo lang ang panalangin na ito. Panginoong Jesus, salamat po. Naniniwala ako, ikaw ang tunay na kayamanan. Salamat, Panginoon. Inialim ang iyong buhay. Namatay ka sa krus. Nabuhos ang iyong dugo para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan. Naniniwala ako na ikaw ay inilibing at muling nabuhay. Panginoong Jesus, sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sa hindi pinagpapalitas. Salamat, Panginoon, sa iyong pagdilig sa aking buhay. Panginoon, pagpalain po ang nakinig na ito ng mensahe. Alam ko, Diyos na ikibuhay, tapat sa iyong mga pangako. Ang iyong pag-ibig, kapayapaan at kagalakan ay dumali ngayon sa iyong anak na ito. Salamat, Ama. Sa pangalan ni Jesus, I declare you are blessed. Amen.